Mga kapatid. So tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral sa chapter 19 na tungkol po sa kautusan ng Diyos. Meron ba tayong PowerPoint? So kung inyong matatandaan mga kapatid, sa nakalipas nating 2 linggo ng pag-aaral, ay napag-aralan natin na ang bayan ng Israel ay merong 3 uri ng batas na sinusunod. Meron tayong tinatawag na ceremonial law. Ito yung mga batas na kanilang sinusunod sa kanilang pag-aalay. Malimit ito ay may kinalaman sa pagsamba. Sa pamagitan po na kasama dito yung kanilang pagkasangkapan sa pari bilang tagapamagitan sa kanila. Ito yung panahon na sila ay nag-aalay ng mga tupa, ng mga susunugin. Yung mga ritual na kanilang ginagawa para sila ay makasamba sa Diyos. Meron tayong tinatawag naman na judicial law or civil law. Ito naman yung mga batas na ginawa ng mga Hudyo para sa kapayapaan ng kanilang bayan. Nakita natin kanina, may nakita tayong 4 na uri ng death penalty sa kanila. Yan, ito ay kasama sa mga judicial law na ginagawa ng bayan ng Israel. Especially in the Old Testament, marami silang mga batas patungkol po doon. Pag-aralan natin nung last Sunday, na pinag-aralan natin patungkol doon sa pagkatayo ng bahay, na dapat maglagay ka ng cover doon sa gilid ng bahay mo para walang bumagsak. Kasi kapag may namatay, ikaw ay may pananagutan, nagukay ka, kailangan dito ay iyong tabunan dahil kung hindi, kapag mayroong naludlag dyan at namatay, may pananagutan ka. Yung hayop mo kapag ito ay nakaalpas at ito ay nakasakit ng tao. So maraming mga bagay sila na may kinalaman sa judicial law. Mula sa pag-aari mo, sa ugali, pinagbabawal ang halimbawa, tinatawag nating pangalunya, pagnanakaw. So ito ay may mga batas at mayroong mga kaparusahan. Pero napag-aral natin na itong mga judicial law at mga ceremonial law ay hindi na po binding o hindi na po nagpapatuloy sa ating panahon. Dahilan kung bakit tayo ay wala na ng katulad ng kanilang ginagawa. At ang ating naging sagot dito ay sapagkat lahat ng ito ay larawan lamang. These are all a shadow o kumbaga anino ng dakilang sakripisyo na siyang tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero merong isang batas o merong batas sa lumang tipan na kung saan ay patuloy nating tinatanggap. At ito yung tinatawag nating moral law. Especially yung tinatawag nating 10 utos ng Diyos. Naniniwala tayo na ito ay hindi nawala sapagkat ito ay pinalalim pa at pinagtibay pa ng bagong tipan, lalong-lalo na ng ating Panginoong Jesucristo. So naniniwala tayo na hanggang ngayon ay dapat pa rin nating sundin ang kautusan ng Diyos. Pero ang nagiging tanong natin sa atin ngayon is ganito. Narinig natin lagi na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Pero ano kayang ibig sabihin nito? Na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Nangangahulugan ba ito na wala ng saysay ang kautusan sa atin dahil tayo ay nasa ilalim na ng biyaya? So ito po yung ating liliwanagin sa ating huling pag-aaral sa kabanatang ito. At medyo mahaba po ang ating babasahin. So hopefully, mabasa po natin ito ng maliwanag at ng sabay-sabay. So tayo po'y dadako sa chapter 19, paragraph 6. At ito pinamagatan natin na tungkulin ng kautusan sa buhay ng mga mananampalataya. Sabay-sabay po nating basahin ng maliwanag ang chapter 19, paragraph 6. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 19, paragraph 6. Bagamat ang mga tunay na mananampalataya ay wala sa ilalim ng kautusan bilang isang tipan ng mga gawa para walang sala o hatulan sa umagitan niyon, ngunit iyon ay may mahalagang gamit sa kanila gayon sa iba, bilang panuntunan ng buhay ng nagpapabatid sa kanila ng kalooban ng Diyos at ng kanilang tungkulin. Gumagabay at gumagapos ito sa kanila na lumalakad ng naaayon. Inilalantad din ito ang makasalanang mga karamihan ng kanilang likas, puso at buhay. Na sa pagsuri sa kanilang mga sarili sa magitan niyon, sila ay maaaring makarating sa lalo pang pananumbat
kapakumbabaan at pagkamuhi laban sa kasalanan, kasama ng mas malinaw na pananaw ng kanilang pangangailangan kay Kristo at ng kasakdalan ng kanilang pagsunod. Ito ay may gamit sa mga naipanganak na muli upang pigilan ang kanilang mga kasamaan sapagkat ipinagbabawal nito ang kasalanan. At ang mga pagbabanta nito ay nagpapakita kung ano ang nararapat sa kanilang mga kasalanan at kung anong mga pagdurusa sa buhay na ito ang maaari nilang asahan dahil sa mga iyon. Bagaman malaya na mula sa sumpa at di na humuhupa ang kabuluhan niyon, gayon din ang mga pangako nito ay nagpapakita sa kanila ng pagsang-ayon ng Diyos sa pagsunod at kung anong mga pagpapala ang maaari nilang asahan kapag kanilang sinunod ito. Bagaman ang mga pagpapala ay hindi utang sa kanila ng kautusan bilang isang tipan ng mga gawa, kaya ang paggawa ng mabuti ng tao at pagpigil sa paggawa ng masama dahil ang kautusan ay humihikayat sa kabutihan at pumipigil sa kasamaan. Ito ay hindi katibayan ng kanyang pagiging nasa ilalim ng kautusan at hindi sa ilalim ng biyaya. Medyo mahaba po ang paragraph na ito. Actually, ito yung pinakamahaba sa lahat ng paragraph dito sa chapter 19. Bagamat ito ay mahaba, ay meron itong maliwanag na ipinaparating po sa atin. Una, mahalagang bagay na makita natin at maliwanagan natin kung ano ang tungkulin ng kautusan pa sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi naging maliwanag na sa atin sa pag-aaral natin sa chapter 19, paragraph 1 to paragraph 5, kung ano yung tungkulin ng kautusan sa bayan mismo ng Israel. Pero ang tanong natin, kung tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, ano pa kaya ang kahulugan o tungkulin ng kautusan sa ating pong panahon? So ang punto natin dito, ang mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng kautusan pagdating sa kaligtasan o pagtanggap mula sa Diyos. Ang ibig sabihin po nito, kung ang lumang tipan ay nagsisikap na sundin ang kautusan upang sila ay sabihin natin na parang tanggapin sila ng Diyos, bagamat alam natin na walang sinuman ang makakagawa ng lahat ng bagay ng kautusan, pero tayong mga mananampalataya niliwanag sa atin na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan at hindi tayo tatanggapin ng Diyos sa magitan ng pagpupumilit natin na masunod ang kautusan ng Diyos. Dahil maliwanag na pinag-aral natin sa Kabanatang 11 na ito ay patungkol sa pagkaaring ganap o pagkapawalang sala, na pag-aral natin dito na ang tao ay hindi maaaring ariing ganap sa pamagitan ng kautusan. Ang ibig sabihin, hindi ka pinapatawad ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa batas. Hindi ka inaaring matuwid. Now, ito ay isang bagay na napakahalaga nating makita sapagkat ito yung naging problema hindi lamang ng Judaismo, kundi kahit ng ating nakagisnang relihiyon ng Roman Catholic at ng iba pang mga religion, kung saan ay kanilang idinadagdag ang kautusan upang sila ay tanggapin ng Diyos. Kung yung malaala, even in the early, sa panahon ni Apostle Paul, ay mayroong mga tinatawag na Judaizers na nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamagitan ni Kristo, pero kailangan dagdagan ng pagtutuli o pagsunod sa kautusan ni Moses. At ito ay nagpapatuloy, nagkaroon lamang ng iba't ibang anyo. Hindi man nila sinasabi na kailangan mo nang magpatuli, pero ang sinasabi nila, ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo at gawin mo ang mga bagay na ito at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Ito po ay ating tinatanggihan. Ito po ay hindi nating tinatanggap kasi maliwanag na ang turo ng banal na kasulatan na walang taong aariing ganap o papatawarin sa kanyang mga kasalanan, idideklarang matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa batas. Ang maliwanag na makikita natin sa banal na kasulatan, naliligtas lamang ang tao sa pamagitan ng pagtitiwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ito nga po yung medyo nagiging mahirap sa iba. Ito yung nagiging mahirap tanggapin sa marami, na ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Kaya nga sabi ng Biblia, ito ay kamangmangan sa mga
katitisuran sa mga Hudyo at kamangmangan sa mga Hintil. Hindi nila kayang tanggapin na yung ginawa lamang ni Kristo ang sapat na paraan upang tayo ay tanggapin ng Diyos. Para sa mga Hudyo, winawalang halaga nito yung pagsunod sa batas. Sabay naman ng mga Hintil, iniwawalang halaga nito yung logic, yung yung lohika, yung pag-iisip, yung naturalesa. Natatanggapin ka ng Diyos kapag meron kang mabuting ginagawa. Ipinaliwanag sa atin ng banal na kasulatan, oo, tinanggap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa, pero hindi sa mabuting gawa natin, kundi sa mabuting ginawa ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang 100% na pagsunod, sa kanyang pagsasakripisyo sa krus, tinanggap tayo ng Diyos sa mabuting gawa na ginawa ni Kristo, na siyang dapat nating panampalatayanan, na siyang dapat nating paniwalaan. Therefore, ang sino man na hindi kumikilala na si Kristo sa kanyang tinapos na gawa, hindi tatanggapin ng Diyos kung ang kanyang ihaharap sa Diyos ay ang kanyang kabutihan. So ito yung maliwanag na sinabi sa atin. Sa pamagitan ng pananampalataya, tumanggap ang tao ng katuwiran mula sa Diyos. So tama-tama ito, fresh na fresh pa ito sa akin. Pinag-aralan namin ito last Wednesday, yung tinatawag nating sola fide. Yung pananampalataya po ay ang paraan upang tanggapin natin yung biyaya. Okay, merong biyaya ang Diyos, pero yung pananampalataya ang magiging daan, ang magiging means. Ito yung tatanggap sa atin, ito yung tatanggap noong biyaya na ito. So yung katuwiran ni Kristo, yung kanyang kabanalan, yung kanyang pagsunod, tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi porket ang tao naniniwala na merong Kristo na nagbayad ng sala, namatay at inilibing, meron na siyang kaligtasan. Kailangan niya itong tanggapin, kailangan niya itong paniwalaan, kailangan niya itong pagtiwalaan. At the moment ng taong ito nagtiwala sa magitan ng pananampalataya, tatanggapin niya ang pagpapatawad ng Diyos. So yung kautusan na hindi natin nasunod, dahil nagtiwala tayo kay Kristo sa kanyang pagsunod, yung kanyang katuwiran ay ibinibilang sa atin. Ang tawag natin sa theology ay imputed righteousness. Nagiging mabuti tayo sa harapan ng Diyos nang dahil sa kabutihang tinanggap natin kay Kristo. Kung kaya, ang mga mananampalataya ay napalaya na mula sa kautusan at hindi na sila nasa ilalim ng kahatulan nito. Ang ibig sabihin, ang mga tao ay hahatulan ng dahil sa batas. Tandaan ninyo, kung walang batas, walang hatol. Kung walang batas, walang parusa. Pero bakit tayo ay hindi nahahatulan bagamat tayo noon ay nakasuway sa batas? Ang sagot, dahil kay Kristo. Dahil si Kristo ay nakasunod at pinanampalatayanan natin ang kanyang pagsunod, yung kanyang pagsunod na ito ay ibinibilang sa atin. Kaya sa halip na hatulan ng dahil sa kautusan, tayo ay iniligtas ng dahil kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So napakahalaga nito mga kapatid. Sabi nga nung nag-aral nga kami doon sa Sola Fide, nakita namin na very important yung salitang faith, yung pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga nun kasi kung hindi dadaan doon, hindi mo matatanggap. Kumbaga kung walang tulay, hindi makakaabot sa iyo. Halimbawa po, ito yung biyaya ng Diyos na kaligtasan, ito ikaw, yung tulay para matanggap mo yung biyaya, yun yung pananampalataya. At yun po yung dapat na matutunan ng tao, ng pananampalatayang ito kay Kristo lamang, hindi sa magitan ng gawa ng tao. Now, bagamat tayo, paalala sa atin, bagamat tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, ay hindi naman nangangahulugan na wala nang saysay sa atin na mga Kristiyano itong kautusan na ito. Tanda natin o pasinin natin na ang buong layunin ng bagong tipan ay ang pagbabago ng mga tao at pagsusulat ng kautusan ng Diyos sa kanilang puso upang sila'y magkaroon ng espiritu ng pagsunod na nagbubunga ng banal na pamumuhay. Ang layunin ng pagsusulat ng batas ng Diyos sa puso ng tao ay upang magbunga ito ng banal na pamumuhay. Pakinggan niyo ang sabi ng Ezekiel
36 verse 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at ano daw? At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Kaya ang mga tunay na binago ng Diyos ay nagagalak ng tunay sa Diyos at nalulungkot kapag hindi nila ito lubos na nasusunod. So ito yung tanong sa atin. At ito rin yung isang magandang paalala sa atin. Ang tanong sa atin ay ito: tayo ba ay merong pagkalungkot, meron ba tayong pagkalumbay sa mga panahon na hindi natin nasusunod ang batas ng Diyos? Nagkakaroon ba tayo talaga ng conviction? Nagkakaroon tayo ng sorrow of heart kapag yung maliwanag na salita ng Diyos ay ating sinusuway? Sa isang taong tunay na binago ng Diyos, dahil nga ang kasulatan ay naisulat na sa kanilang puso at nababasa sa pamamagitan ng ating mga mata, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Sapagkat ang sabi ng Romans chapter 7 verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Ito na yung nabago. Simula nung tayo ay naging mananampalataya, yung pagsunod sa kautusan ay hindi na natin nakikita bilang isang kabigatan, kundi nagiging isang kagalakan sa mga panahong tayo ay nakakasunod. Diba? Maraming mga tao, kung bakit ayaw nila na manatili sa iglesia, sapagkat ayaw nila na sila ay masasabihan ng mga bagay na dapat nilang gawin at mga bagay na hindi nila dapat gawin. Makakarinig kayo na magsasabi, kaya ayaw kong dumalo kasi maraming bawal. At ito naman talaga ang kalagayan ng mga taong makasalanan. Ayaw nila ng ilaw sapagkat sila ay nasa kadiliman. Ayaw nila ng kautusan sapagkat sila ay sumusuway. Pero ang isang tao na binago ng Diyos o magitan ng pananampalataya kay Jesucristo, yung katuparan ni Kristo sa kautusan ay nagiging hangarin na ng mga alagad. Kaya nagkakaroon na tayo ngayon ng kagalakan sa bawat panahon na tayo ay nakakasunod sa utos ng Diyos. Meron ka bang parang sense of joy and fulfillment every time na nagkakaroon ka ng pagsunod sa kautusan ng Diyos? Halimbawa, merong isang sitwasyon na dati ikaw ay madaling magalit, pero dahil ikaw ay naging mananampalataya, yung dating simpleng bagay lamang ay iyong ikinagagalit ay napapaglabanan mo. Kapag nakita mo na ito ay biyaya ng Diyos sa iyo, meron kang joy. Diba? Halimbawa, dati ganito yung kaisipan mo kapag merong gumagawa sa iyo ng masama. Ang lagi mong iniisip kapag ginawa ka ng masama ay makagante. Pero ngayon, dahil nga ikaw ay binago ng Diyos, nung may gumawa na sa iyo ng masama, nagbago na ang kalooban mo. Kung dati ay nanggagaliiti ka sa galit at gusto mo laging gumante, naging mapagpatawad ka at nagiging mapagpasensya. At kapag yun ay nakita mong paggawa ng Diyos, nagkakaroon ka na ng kagalakan. Kasi nararamdaman mo na yung kautusan ng Diyos ay dahan-dahan mong nasusunod. Kaya nga po, yung binanggit ko sa inyo kanina sa introduction natin na ginawa ni Erica Kurt, di ba? Kung dati, nababasa lang natin sila at nababasa sa mga historical na account ng mga missionary, tulad ng naging mensahe ko sa inyo noong nakaraang linggo na yung ama at saka yung dalawang anak ay pinatay, tapos yung ina ay nagpatawad, di ba? Parang nababasa lang natin dati ito, pero ngayon, presently, meron tayong nakitang ganun. Hindi mo lang nabasa, kundi narinig mo at napanood mo from her very mouth na talagang that young man, I forgive him. So, ito yung makikita natin na yung kautusan ng Diyos ay nagkakaroon na ng kagalakan dahil ating nasusunod. So, maliwanag sa Bagong Tipan na ang mga mananampalataya ay dapat na magsumikap na sundin ang kautusan ng Diyos sa kanilang buhay. Muli, hindi para tayo ay tanggapin ng Diyos, kundi para magkaroon tayo ng kagalakan sa Panginoon. Sabi nga ng John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig,
ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yung pag-ibig natin sa Diyos ang nag-uudyok sa atin upang sundin ang kanyang mga utos. Pero ano ba yung dahilan bakit nagiging kapaki-pakinabang ang pagsunod? Ano yung dahilan bakit hanggang ngayon ay beneficial sa atin yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, lalo na po ang 10 utos? Bakit siya nagiging isang napakalaking biyaya pa sa atin? Magbibigay tayo ng 3 dahilan. Una, ang moral na kautusan o yung moral law ay nagpapakita ng karakter, katangian at matuwid na pamantayan ng Diyos. Ito pa rin mga kapatid ang nananatiling standard ng holiness. Nagsisilbing gabay sa mananampalataya sa isang matuwid na pamumuhay at kabanalan. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, pero ang pagsunod sa kautusan ay nagdadala sa atin sa kabanalan. Hindi na tayo huhukuman o hatulan ng dahil sa hindi pagsunod sa kautusan, subalit tayo ay inaasahang sumunod para magkaroon tayo ng kabanalan. Hindi na ito paraan ng ating kaligtasan, pero nagsisilbing pamantayan ng pamumuhay. Ipinapakita nito kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang nararapat gawin ng kanyang mga anak. Siyempre, kung ikaw ay anak ng Diyos, anong dapat mong gawin? Mamuhay ka na gaya ng anak ng Diyos. Pero paano ka makakapamuhay na gaya ng anak ng Diyos? Kailangan mong malaman yung pamantayan, yung kalooban ng Diyos. Kung kaya, nakikita natin ang 10 utos bilang isang pamantayan ng paraan ng ating pamumuhay. Gayon din ang kautusan ng Diyos, nagpapaliwanag o nagtuturo kung paano dapat isinasabuhay ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, katulad ng pagkapatawad, di ba? Ang karaniwang paraan natin at naiisip natin kapag may nakagawa ng kasalanan, patawarin natin. Pero ang tanong sa atin, hanggang kailan? Di ba? Sabi ni Pedro, 7 beses po ba, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, hindi. 77, 70 times 7. So ang ibig sabihin, pinakita ng salita ng Diyos, paano ka dapat magpatawad? Ang sabi ho dito, kailangan ay walang limitasyon. Paano ho tinuro sa atin ng Panginoon? Paano ayusin ang pakikipagkasundo? Matthew chapter 18. Kapag meron kang kaaway, anong kailangan gawin? Kailangan yung mag-usap muna. Pagkatapos, sumanap ng saksi. Pagkatapos, dalhin sa iglesia. Kapag kayo ay merong kaaway, itinuro sa atin ng Panginoon, ano sabi? Let not the sun sa mag-asawa go down upon your wrath. So makikita ninyo, magkakaugnay ito, patungkol ito sa pagkapatawad, pero may mga proseso. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa isa't isa, kundi magpatawaran kayo sa isa't isa. May tinuro din sa Biblia na kapag naalaala mo na meron kang kaaway o hindi kasundo at ikaw ay sasamba o maglilingkod, iwanan mo muna ang iyong alay at makipagkasundo ka sa iyong kapatid. So makikita ninyo, ang banal na kasulatan, nagtuturo ito sa atin ng kalooban ng Diyos at hindi lang yon. Itinuturo kung paano mo ganapin ang kalooban ng Diyos. Hindi ka iniwanan, o sige, magpatawaran kayo sa isa't isa, pero paano yon? Ano yung mga proseso? Ano yung mga kailangan gawin? So, binigay sa atin kahit ng mga pamamaraan pa nito may sasagawa. Kaya sabi ng Galatians, chapter 3, verse 24, kaya't ang kautusan ay nagiging tagapagturo natin hanggang kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Nagtuturo sa atin ang kautusan para tayo maging kawangis ni Kristo. Pangalawa, ang kautusan ay nagpapakita rin ng kasalanan ng mananampalataya na lalong nagpapalalim ng kanilang pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang ibig sabihin pala, ang kautusan, ipinapakita nito na nagkakasala pa rin ang mga mananampalataya. Dahil mayroong kautusan, tayo ay nagkakaroon pa rin ng kamalayan na nagkakasala pa rin tayo sa harapan
ng Diyos. Now, liliwanagin natin. Pastor, ano ba ang pinagkaiba? Nung nagkakasala ka, nung hindi ka pa mananampalataya, at nung nagkakasala ka, nung ikaw ay mananampalataya. Diba? Ito yung lagi nagiging tanong. Kung nagkakasala pa rin naman tayong mga mananampalataya, anong pinagkaiba natin nung tayo ay hindi pa mananampalataya? Ang sagot natin dito, nagkaroon ng pagkakaiba ng posisyon. Ano yung posisyon? Una, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, tayo po ay nasa posisyon bilang mga anak ng dyablo, mga anak ng kaaway, anak ng demonyo. Dahil po dito, lahat ng ating kasalanang nagagawa ay dahilan upang hatulan tayo ng Diyos. Pero nang tayo sumampalataya kay Jesucristo, nagbago ang posisyon natin. Sabi ng John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap o sumampalataya ay pinagkalooban ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. So mula sa pagiging anak ng dyablo, tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya ang ating pagkakasala, pagkatapos nating sumampalataya, ay hindi na magdadala ng hatol sa kapahamakan. Pero kahit ikaw ay mananampalataya na, ang batas ay patuloy nakakasangkapanan ng Diyos para ipakita sa iyo na ikaw pa rin ay nagkakasala at nangangailangan ng biyaya ng Diyos para ikaw ay muling makapanumbalik sa relasyon mo sa Ama. Hindi na nawawala ang kaligtasan, pero nababago ang lapit ng ating relasyon sa Diyos. Kasi nagkakaroon ng kasalanan. Gaya ng isang bata, kapag ikaw ay meron nagagawang kasalanan sa iyong magulang, hindi ka makalapit ng direkta unless ikaw ay magsisi. Nare-restore ang ating pong closeness sa magitan ng pagsisisi. Yun yung dahilan. Kapag nakikita mo nagkakasala ka, dadaling ka nito sa pagsisisi. Yung goodness ng Panginoon ang magdadala sa atin sa pagsisisi. So nagpapaalala ito ng kahinaan, ng kinahinatnan ng kasalanan, na kahit ang mga mananampalataya ay maaaring ituwid ng Diyos sa buhay na ito. Hebrews chapter 12 verse 6. Pinapalo ng Diyos, sino? Ang kanyang mga anak. Kailan pinapalo? Kayo ba sino po dito ang namamalo ng anak? Yan. Namamalo ba kayo ng walang dahilan? Hindi naman eh. Namamalo ba kayo dahil galit lang? Namamalo ka lang ng anak. Kasi ito yung biblical na pamamaraan kapag ikaw ay nagnanais magtuwid. Kapag ninanais mo, pinapakita mo yung pagmamahal sa magitan ng pagdidisiplina. So ganito po yung dapat nating makita. Yung pagpapalo ng Panginoon ay ginagawa niya sa mga anak na sumusuway sa kanyang mga utos. Hindi para hatulan patungo sa impyerno, kundi para ituwid sa kanyang mga pagkakamali. Pangalawa, nabanggit ko sa inyo kanina, nagpapakita ito ng kagalakan ng Diyos sa pagsunod. Ang mga pangako at mga pagpapala ay nagpapalakas ng loob sa atin upang lumakad sa kabanalan, hindi bilang kabayaran, kundi bilang biyaya. Ito yung napakaganda rin nagagawa mga kapatid ng pagsunod sa kautusan. Nagkakaroon ito ng kagalakan at nakikita natin yung paglakad sa kabanalan. At mapapansin ng isang totoong mananampalataya, yung pagbabago ng buhay ay mas nagiging maayos. Mas nagiging maganda ang takbo ng pamilya, mas nagiging maganda ang relasyon mo sa mga tao, kasi bakit? Nakakalakad ka sa kabanalan ng Diyos. At ito'y dahil nagkakaroon ka na ng malalim na paghahangad sa salita ng Diyos. Sabi nga ng awit, 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos ngayon ang nagiging daan para makita mo yung isang tamang landas ng pamumuhay. Diba, pag ikaw ay may darang ilaw, nakikita niyo po yung mga panganib sa daan, nakikita niyo rin po yung dumi ng iyong dinadaanan. Hindi ka makakatapak ng kung ano-ano. Hindi ka makakatapak ng pako, hindi ka makakatapak ng dumi, hindi ka malalaglag sa bangin. Kasi bakit? Yung utos, yung ilaw, ang nagsisilbing gabay mo. Ito rin yung role ng batas. Yung batas ay nagiging hakbang upang mas makita mo yung tamang landas ng pamumuhay. Hindi ba? Sabihin niyo sa akin mga kapatid,
Mas naging maayos ba ang takbo ng buhay mo simula nung naghangat kang sundin ang kautusan ng Diyos? Mas naging maganda ba mas naging tuwid ba ang iyong pag-iisip? Nung nakita mo ang sarap palang sundin ang kautusan ng Panginoon kasi mas nagiging magaan ang iyong kalooban, mas nagiging magaan ang iyong buhay. Yan ang bunga ng pagsunod sa batas ng Diyos. Siguro pamilyar naman kayo ngayon sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kagulo. Bakit? Dahil po sa mga nakakadiskaya na kasi ang nangyayari ngayon. Hindi, nakakadismaya. Okay, nakakadismaya na kasi ang mga nangyayari ngayon. Dahil kaya maraming mga tao ang nalulungkot kasi bakit? Yung ating mga tax na dapat ay ginagamit sa tama ay napupunta lamang sa bulsa. Anong dahilan? Dahil ang mga taong ito ay hindi dumadaan sa kautusan. Hindi lamang sa kautusan ng Diyos, kundi maging sa kautusan ng tao. Kaya makikita natin kagulo. Kaya ngayon, ano nangyayari? Takot sila sa kanilang buhay. Pero tingnan nyo, ang isang taong na sumusunod sa kautusan ng Diyos, payapa. Hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot. Kasi bakit? Payapa. Pansinin nyo po, kapag kayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, sabi nga natin, payapa kayo, nakakagala. Pero pag alam nyo meron kayong sinusuway na utos ng Diyos, lalo na sa kautusan na lumalabag din sa kautusan ng gobyerno, nagtatago. So ito yung makikita natin, nagpapakita ito ng kagalakan sa pagsunod sa Diyos. At pangatlo, ginagamit ng Banal na Espiritu ang salita ng Diyos upang pigilan ang makasalanang pita ng laman at upang itaguyod ang pagsunod. Now, ito yung isang bagay na kailangan nating i-recognize. Sabi nga ng mga reformers, kailangan i-recognize natin yung katotohanan na bagamat tayo ay pinalaya na sa kasalanan at tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, meron pa ring impluwensya ang kasalanan sa atin. Na kapag tayo ay hindi naging matatag, ang impluwensyang ito ng kasalanan, yung pita ng laman, yung pagdanasa natin ay pwedeng mangibabaw. Kaya po ang nagsusuppress dito ay ang salita ng Diyos. Every time na ikaw ay natutukso na gawin ng isang kasalanan, kapag nagbabasa ka ng banal na kasulatan, binabago nito ang iyong kaisipan. Diba? Kapag meron tayong ugali na ginagawa, na kasalanang ginagawa, pero pag nabasa natin ang salita ng Diyos, ito yung nagsasabi sa atin, huwag ka nang manatili dito. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2 ay binabago ng Panginoon ng ating puso upang hindi na tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. Yan ang ginagawa ng kautusan sa mga mananampalataya. Ang mga babala at mga pangako mula sa mga utos at kautusan ng Diyos ay parehong pumipigil sa kasalanan at nagtutulak tungo sa pagsunod. Diba? Ito ako personally, naranasan ko itong ganitong biyaya ng Diyos na kapag ako ay merong, limbawa, mga tukso na nararanasan, naiisip na pwedeng gawin, tandaan ninyo, yung tukso hindi lamang ito nanggagaling sa labas. Ang malimit ang tukso ay nanggagaling saan? Sa puso natin. Sabi nga ng Biblia, sa puso nagmumula ang mga kasamaan, masamang pag-iisip, pangangalonya, panunungayaw, itong mga bagay na ito nagmumula sa puso. Now, habang ikaw ay nagbabasa ng Biblia at nakikita mo yung mga kautusan ng Diyos, nasusupil, maging yung laman ng isip mo bago mo pa ito gawin. So kaya napakahalaga na meron ka talagang salita ng Diyos, lalo yung kanyang kautusan, para mapigilan tayo mula doon sa inside level bago pa nating gawin sa labas. Tandaan niyo po ito mga kapatid, yung ginagawa ng ating panlabas ay bunga ng laman ng ating puso. Hindi naman po yung magmumula sa, naisip ko lamang, parang, ginawa ko lang siya na hindi ko naiisip. Naniniwala ba kayo doon sa mga nagsasabing, hindi ko alam kung bakit ko ginawa? Hindi, ginawa mo yan kasi ninais mo yan. Ginawa mo yan kasi ginusto mo yan in the first place. Kaya wala ng taong nagkakasala nang hindi niya ginusto at hindi niya sinadya. Ginagawa mo ito kasi mula sa puso mo, inisip mo na tong
gawin. Nakontrol ka ng iyong isip, ng iyong puso, kaya nagawa mo ito. Kaya minsan, di ba, bigla ka na lamang makapagsalita ng hindi tama, makakagawa ng hindi tama, at yun ay nangyari dahil nabuo sa loob ng puso natin. Kaya ito mga kapatid, ang kahalagahan ng kautusan sa buhay ng mga mananampalataya. Okay? Last chapter o last verse. Pag-usapan natin ang kautusan at ang ebanghelyo. Acts 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 19, paragraph 7. Sige po, sabay-sabay uli natin basahin. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 19, paragraph 7. Ang nabanggit na mga gamit ng kautusan ay hindi salungat sa biyaya ng ebanghelyo, bagkus ay matamis na umaayon dito. Ang Espiritu ng Kristo ay sumisipil at nagbibigay kakayahan sa kalooban ng tao upang gawin ng may kalayaan at kagalakan ang kalooban ng Diyos na inihayag sa kautusan na dapat gawin. So ito, may mahalagang binanggit po dito. Una, tandaan natin, ang mga nabanggit na gamit ng kautusan ay posible lamang dahil sa pananatili ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang ibig sabihin, na-appreciate lang natin yung epekto ng kautusan sa buhay ng isang tao nang dahil sa banal na Espiritu. Sa isang tao na walang banal na Espiritu, nakakasakal ang batas. Nakakita na ba kayo ng isang anak na laging nagre-rebelde sa kanyang mga magulang? At ano lagi nilang sinasabi? Nakakasakal kasi ang mga utos ninyo. Nakakasakal ang inyong mga batas sa loob ito. At dahil nasasakal sila, ang nangyayari, nagre-rebelde sila. Ito yung tingin ng mga hindi mananampalataya. Ang batas ay nakakasakal. Kaya nagre-rebelde sila sa Diyos. Pero sa ating mga mananampalataya, dahil sa banal na Espiritu, hindi mo na nakikita ang iyong ang batas bilang nakakasakal, kundi isang bagay na nakabibigay sa atin ng kalayaan. Nagagawa lang po ito ng banal na Espiritu sa atin. Ang tao, tandaan natin, ang tao sa kanyang makasalanang kalagayan ay hindi kayang sumunod sa kautusan ng Diyos. By our own strength, ang hirap pong sumunod sa batas ng Diyos. Ang iba pa nga magrereklamo, napakadami naman ng batas ng Diyos. Nagbigay pa na parang napakahirap namang gawin. Halimbawa, kapag ikaw ay sinampala sa kanan, iharap mo ang iyong kaliwa. Kaya mo ba naman yun? Sabi, gusto mo, diba sabi niya, sinampal ka sa isa, gusto mo ng kakambal, dito ka sa kaliwa. Diba? Kapag ikaw ay inalimura, anong gagawin mo? Diba? Magsabi ka ng biyaya sa kanya. Sinunto ka, God bless you. Iba, diba? Sa mundo kapag sinunto ka, ganti. Diba, naalala niyo ito, naging viral ito sa balita. Mga kabataan na nagpunta doon sa rally. Ngayon, merong isang kabataan na nanggugulo at sa kanyang panggugulo nakasama yung isang lalaki, isang matanda na may-ari ng relo. Anong ginawa nung may-ari ng relo? Bilang ganti sa ginagawa sa kanya ng mga kabataan, anong ginawa niya? Nasaksak niya. Minor de edad, 15 anyos. Ito yung normal na nangyayari sa atin. Kapag ikaw ay ginawa ng masama, ipagtatanggol mo ng sarili at gaganti. Anong ginawa ni Esteban nung siya ay binabato? Kumuha din ng bato, batuhan tayo. Binato niyo ko ng bato, babatuhin ko rin kayo. Hindi. Siya ay sumigaw, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wag niyo po sa Panginoon pala, hindi pala ang Panginoon Jesus pala nagsabi noon, Panginoong Jesus, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa at wag niyo pong iatang sa kanila o bilang sa kanila ang kanilang kasalanan. Sinasabi natin imposible, hindi yun imposible kasi nagagawa ito ng mga taong nagmamahal sa kautusan
ng Diyos. So pinapakita na kapag ikaw ay lumalim sa kautusan ng Diyos, magagawa mo yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang sundin. Bakit? Meron kang banal na espiritu. Kaya yung inaakala nating hindi mo kaya, magagawa yan ng isang tunay na Kristiyano na nagmamahal sa kautusan ng Diyos na ginagabayan ng banal na espiritu. Hindi ito madali, pero kaya. Dahil merong banal na espiritu. Pero kung wala kang banal na espiritu, hindi mo kayang gawin yon. Hindi mo kayang magparaya. Hindi mo kayang tanggapin. Naalala ko, meron akong nakita na isang video din, nakakalungkot, mga Kristiyano, inuusig pero ang kanilang nagiging tugon is pagganti. Ginagantihan nila ng masama yung ginagawang masama sa kanila nung tao. Na sa halip na ikaw ay magpakumbaba, natanggapin na ito'y pag-uusig, ang nangyayari, nagagalit. Yun yung normal na tugon natin. Kayo ba, for example, kayo po ba, kapag inuusig ba kayo, nakakaramdam ba kayo ng magandang pakiramdam? Di ba minsan nagagalit tayo? Pero kapag mahal mo yung kautusan ng Panginoon, mababago yung galit mo. Ang mangingibabaw sa iyo ay awa at pagmamahal sa isang taong gumagawa ng masama. So, ito po'y nadidevelop sa paglalim ng pagkaunawa natin sa batas ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi na yung natural na tugon ng tao ang mangingibabaw sa iyo, kundi yung kautusan ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Binabago ng banal na espiritu ang puso ng mga mananampalataya upang sila'y umibig sa kautusan ng Diyos at binibigyan niya sila ng lakas upang sundin ang Diyos bagamat ng hindi perpekto. Ito yung napakaganda. We will not perfect yung pagsunod pero nandun yung desire mo na nasundin ito. Kaya nga ito mga batid, makikita mong lumalago ka sa pagsunod sa kautusan ng Diyos kapag nakikita mo sa bawat sa aspeto ng buhay mo na may nababago sa iyo sa pagtugon mo dati. Diba? Nakikita mo, iba na pala ako ngayon. Dati ganito akong tumugon kapag merong ganitong pangyayari, ngayon nagbabago na. Anong dahilan? Kasi may nabasa kang kautusan ng Diyos na mong sundin. Kaya napakahalaga na ating binabasa ang kautusan ng Diyos para mas maging maayos ang paraan ng ating pamumuhay. Halimbawa, sa atin bilang mga nagninegosyo, okay, madali sa atin yung gumawa ng paraan para kumita ng malaki sa pamamagitan ng pandaraya. Meron sinabi ang Biblia na paraphrase na lamang ito na hindi nalulugot ang Panginoon sa mga taong hindi tama ang timbangan. Okay, yung hindi matapat ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, hindi nararapat na hindi ka maging matapat. Now, ibig sabihin ba kapag ikaw negosyante, hindi ka na ba magpapatubo? Huwag ka nang magnegosyo. Hindi negosyo ang tawag doon, kawang gawa. Pag ikaw nagninegosyo, syempre meron kang kita. Pero dapat pag kumikita ka, hindi naman yung sobra ang iyong kita na panlalamang na sa kapwa. Lalong hindi ka dapat gumawa ng mga ghost project. Diba? Meron kang kontrata, tapos sasabihin mo tapos na, tapos wala naman pala. So maraming ganyan. At ito nakakalungkot na may mga Kristiyano na bumabagsak sa hindi pagiging matapat sa kanilang trabaho at sa kanilang negosyo. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, na ikaw ay maging honest, makikita mo na ay, meron palang mga bagay na dapat akong isalang-alang kapag ako ay nagninegosyo. Okay? So ang pusong muling sinilang sa mamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ay nagagalak sa kautusan ng Diyos. Ito nangyayari, ang dating sapilitan at may bigat na pagsunod ay nagiging malaya at may kagalakan dahil binago ng Espiritu ang ating pagnanasa at layunin. For example, ito na lang, yung utos ng Panginoon na alalahanin natin ang araw ng pagsamba. Marami sa atin nung marahil nung una, yung pagsamba ay isang kabigatan. Yung sasamba ka ng umaga, kailangan pa ba hanggang hapon? Diba? Naalala nyo, nakikita ko dati sa atin, maraming mga member nung mga bago, sisimba lang ng umaga, tapos mamaya karipas na ng uwi ng tanghali. Diba? Kabigatan kasi yung sumimbang maghapon. Pero habang tumatagal, dahil nakikita mo yung kautusan ng Diyos, nagiging magaan sa iyo. Kahit abutin ka ng gabi, okay lang kasi alam mo, araw ito ng Panginoon. So makikita ninyo, yung kautusan ng Diyos, na nung una ay kabigatan, pero habang ikaw lumalago, nakikita mong kagaanan.
So yung utos ng Panginoon nagiging magaan kapag ito'y ating naiintindihan. At paano mo siya naiintindihan? Sa magitan ng banal na Espiritu. Kaya ganun kahalaga ang banal na Espiritu sa paglalapat ng mga katotohanan ng ating napapag-aralan. So, ang mga mananampalataya ay dapat lumakad sa Espiritu dahil wala na sila sa ilalim ng kautusan. Pero hindi bilang isang legalistikong paraan upang subukang bigyang lugod ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod bilang legalismo, yung parang merong pagpipilit, lalo na yung pagpipilit ng tao. Ito ang paalala ko lang sa inyo mga kapatid, sana ang inyong bawat paggawa at pagsunod sa Diyos ay hindi dahil iniutos ng pastor o iniutos ng leader. Si pastor kasi, lagi kami sinasabihan nito, masunod na nga, magawa na nga, kahit na napipilitan ka lamang. Hindi dapat legalistic way of obedience. Dapat ang pagsunod ho natin dito ay ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu. Tandaan nyo, isang bagay din niya na nakatulong sa akin, kaya na medyo nawala din sa akin yung pagkagalit kapag ang mga miyembro ay hindi sumusunod. Alam nyo, nung una po, especially nung hindi pa tayo reform, isa sa mga malimit na nagiging kasalanan ko noon, yung parang ako ay magalit sa mga miyembrong matitigas ang ulo at ayaw sumunod. Yung lagi na lamang uutusan. Pag hindi sumunod, nagagalit ako. Pero natutunan ko na dapat ang pagsunod nila hindi legalistic, kundi dapat ay spirit-led na ginagabay ng banal na Espiritu. Dahil po doon sa katotohanan yon, nawala sa akin yung pagiging magagalitin sa mga miyembrong hindi sumusunod. Pero hindi pa ho perfecto, minsan nagagalit pa rin. Pero hindi na katulad ng dati. Ibig sabihin, may mga pagkakataong sumasama ang loob kasi bakit dapat sana ginagawa nila pero hindi nila ginagawa. Dati ang iniisip ko, pag meron silang hindi nagawa, iintayin ko silang gumawa. Ngayon, naiisip ko kapag hindi nila ginagawa, ako na lang gagawa nang malugod sa aking kalooban. At nawala yung sama ng loob na hindi nila nagagawa. Ito yung dapat nating makita. We need to walk in the Spirit. As the Lord lead us, nakikita natin yung dapat nating gawin, dapat nating sundin. Kaya paalaala, hindi magkaaway ang kautusan at ang ebanghelyo. Bagamat minsan may mga iniisip na ang mga nasa ilalim, dahil nasa ilalim ng tayo ng biyaya, wala na daw tayong kaugnayan sa kautusan. May mga movement mula noon hanggang ngayon ang nagtuturo na dahil nasa ilalim ka na ng biyaya, disregard mo na yung kautusan. For example, yung tinatawag nating antinomianism sa panahon ni Martin Luther. Ang mga antinomian, nagtuturo sila na dahil nasa ilalim na tayo ng biyaya, hindi na kailangan ng mga Kristiyano ang 10 utos. Now, itong antinomianism na ito, nabago lang ang pangalan. Tinatawag ngayon ng mga hyper-grace teacher. Especially po, ang isa sa mga prominent teacher nito ay si Joseph Prince ng Singapore. At ang tinuturo nila, dahil tayo ay nasa ilalim na po ng biyaya, hindi mo na kailangang sundin ang kautusan. Kaya nga hindi mo na kailangang magsisi sa iyong mga kasalanan. Bakit? Kasi pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Kung pinatawad ka na, magsisisi ka pa ba? Pinatawad ka na, magsisisi ka pa ulit? Diba? Logically, kung titingnan ninyo, kung pinatawad ka na, magsisisi ka pa? Hindi na. Pero hindi nila nakikita yung pinagkaiba ng justification at sanctification. Yung legal declaration na tayo pinatawad, yun ay sa hukuman ng Diyos. Pero hindi natin may tatanggi na napakaraming talata sa Biblia ang nagtuturo ng progressive sanctification na kailangan nating maging banal. At paano tayo magiging banal? Sa magitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. At hindi lang yan, dumadami pa rin yung mga movement, mga cultic movement na nagsasabi na wala na tayo sa kautusan kung kaya pwede tayong mamuhay ng merong kalayaan. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mo nang gawin kasi pinalaya ka na, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Pero gusto kong liwanagin sa inyo na ayon sa ating kapahayagan, nagtuturo ito na ang biyaya at kautusan ay hindi magkaaway, kundi magkasabay na gumagawa. Sabi nga ni
late R.C. Sproul, huwag niyong pag-awayin yung hindi naman magkaaway. Huwag paghiwalayin yung hindi naman magkahiwalay. Katulad daw po ng sovereignty of God at saka human responsibility. They are not enemy, they are friends. Ganon din po ang grace and law. They were not enemies, they are not enemies, they are friends. They were friends. Paano po? Ang kautusan, nagpapakita ng kalooban ng Diyos at ng ating kasalanan. Pero yung grace, nagbibigay ng kapatawaran at kapangyarihan para sumunod. So hindi ho magkaaway ang dalawang ito. And I will end with one verse, sabi ng Romans 3:31, winasak ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinapagtibay pa nga natin ang kautusan. So sabi na Apostle Paul, hindi nawala ang kautusan. Pinagtibay natin yan dahil kay Kristo. Mas pinalalim nga ni Kristo ang pagsunod sa kautusan. Kung dati ay kailangan nilang sumunod sa kautusan kahit sa pilitan, pagdating sa bagong tipan, ang pagsunod sa kautusan ay dapat voluntaryo at mula sa malayang kalooban. So that's all mga kapatid para sa ating pag-aaral ng chapter 19. So do you have any question? Lord willing, next week, pag-usapan natin ang chapter 20 about sa gospel or sa ebanghelyo. Sige po, we still have 12 minutes for question and answer. Sige po, pwede kayong magtanong. Sige po, Ate Puling. Magandang tanghali ho sa lahat. Aroy, napakasimpleng tanong pero Pastor, hindi ko pa ho talaga maintindihan. Minsan ko na itong nitanong pero hanggang ngayon, ulit-uli ngayon, hindi ko talaga maintindihan. Ano gaho ang magiging bunga kung halimbawa may ginawa sa iyo yung tao na masama at base sa gabay ng Banal na Espiritu, hindi mo pwede siyang katulad ng kanyang ginawa or sabihin natin gantihan. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Yung katulad ho ng ginawa ng Panginoon at saka yung kanina ni Esteban na sinabi niya na patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Ano ho, Pastor, ang magiging bunga noon? Paano ho mangyayari na tatanong lang ho ako, paano mangyayari na pwedeng patawarin ng Panginoon yung tao na gumawa ng masama, hindi naman ho kinikilala na mali yung kanyang ginawa at ikaw ang humihingi ng tawad para sa kanila? Ano ho magiging bunga noon? Kung babalikan natin ang konteksto ng pinanggagalingan po ng tanong natin sa panahon ni Esteban, yung kanyang panalangin dito is panalangin ng kaligtasan para doon sa mga tao na gumawa ng kasalanan sa kanya. Now, hindi ho ibig sabihin na lahat ng tao na yon ay naligtas dahil ipinalangin ni Esteban na sila ay patawarin ng Diyos. Pero meron po na tinugon ang Diyos doon sa panalangin. Kasi yung namuno sa pagpapatay kay Esteban ay naligtas. Hindi ibinilang ng Diyos ang kanyang kasalanan dahil tinugon ng Panginoon ng panalangin ng ni Esteban. Si Saulo ay naligtas. Now, hindi natin alam kung meron pa bukod doon kay Saulo, doon sa Sanhedrin na kasamang pumatay kay Esteban. Pero masasabi natin dito na merong answered prayer yung panalangin ni Esteban. Hindi na sayang yung kanyang buhay at hindi na naging walang kabuluhan ng kanyang panalangin kasi nagligtas. So yun po, hindi naman nangangahulugan na kapag ipinag-pray mo na Lord, patawarin niyo po ang kanilang mga kasalanan, talagang mapatawad na sila.
hanggang sa sila ay magkaroon ng personal na pagtugon sa panawagan ng Diyos ng kaligtasan. So parang katulad po natin, pinag-pray natin, Lord, iligtas niyo po ang aking mga mahal sa buhay. Hindi naman nangangahulugan na lahat sila ay maliligtas dahil pinag-pray mo na. Pero pwedeng gumawa ang Diyos na sa iyong panalangin, meron kang mahal sa buhay na iligtas ng Panginoon. Apo. Salamat po. Yan. Yung tanong ko po, Pastor, ay, di ba po sa Bagong Tipan po ay tayo po ay nasa ilalim na po ng biyaya ng Panginoon. At yung kaligtasan po natin ay yung pagsampalataya po sa ginawa ng ating Panginoon. Pero sa Lumang Tipan po ay, di ba po, tama po ba na ang daan po ng kaligtasan ay ang pagsunod po sa kautusan. Pero hindi po nasunod. Lagi pong bumabaksak yung mga tao. Ang tanong ko po doon ay, di ba po ang nauna po ay kautusan at kaysa sa biyaya po. Ang tanong ko po ay, paano po masasabi na naligtas po yung mga tao sa Lumang Tipan po, pero hindi pa po napupulfill yung pangako na may darating na tagapagligtas po? Okay. So, di ba lagi natin, hindi naliligtas ang tao sa pagsunod sa batas kahit sa Lumang Tipan. Inutusan sila na sumunod sa batas bilang pagkilala sa darating na tagapagligtas. Ang paraan ng kaligtasan sa Lumang Tipan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagdating ng tagapagligtas. Meron tayong tinatawag sa Genesis chapter 3 verse 5. Ito yung unang pangako, proto-ebanghelyo, na darating ang tagapagligtas. Ito yung ipinapangaral nila at sinasabi sa tao. Kaya sa mga hula sa Lumang Tipan, ipinapangako nila na mayroon darating na Mesiyas. So ang kanilang pagsunod sa batas, yung kanilang ceremonial law, yung kanilang moral law, judicial law, kailanman ay hindi makapagliligtas sa kanila. Sinabi sa aklat ng Hebreo na ang mga pari ay nag-aalay ng alay nila araw-araw pero hindi ito makapaglilinis ng kanilang kasalanan. Sino makapaglilinis ng kanilang kasalanan? Si Kristo. So ang mga mananampalataya, ang mga tao sa Lumang Tipan, katulad ni Abraham, na pag-aralan natin, inaring ganap si Abraham hindi dahil siya sumunod na pumunta sa lupang pangako. Siya ay inaring ganap dahil siya ay sumunod sa pangako ng Diyos. Nanampalataya siya doon sa pangako. Now, ang mga tao sa Lumang Tipan, malabo pa ito sa kanila noon. Malabo sa kanila kung sino si Kristo. Pero ang ginagawa nila, naniniwala sila doon sa pagdating ng tagapagligtas. At enough na sa kanila yung revelation na yon para sila ay tanggapin ng Diyos. Paniwalaan yung tagapagligtas. Kasi ibig sabihin, ang revelation is enough kung kailan to kailangan lamang. So sa kanila, ito lang yung enough sa kanila. Pagdating natin sa Bagong Tipan, bumabalik tayo sa pagtingin sa tinapos na gawa ni Kristo. Pero sa atin, mas clear na. Hindi ka lang maniniwala sa dumating na Mesiyas. Maniniwala ka kung sino yun. At ano yung kanyang ginawa. So, ang Old Testament, tumitingin sila pauna, forward, sa pagdating ng tagapagligtas. Tayong mga nasa New Testament, tumitingin sa pabalik sa tagapagligtas. Anong pinagkaiba? Mas maliwanag ang nasa Bagong Tipan kaysa Bagong Tipan. Kasi tayo, bumabalik na sa nangyari. Ang Bagong Tipan, tumitingin pa sa mangyayari. Pero parehas lamang ang kanilang kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Pero hindi. Magandang tanghali po. Pastor, gusto ko lang pong linawin po dito yung sa paliwanag. Kasi, ayan, kumbaga kaunti na lang, naunawaan, meron po ako kasing nababasa sa Bible sa John 3:18, tapos yung explanation nyo po kanina, para mas lalong luminaw sa akin yung paliwanag nyo. Pero gusto ko pa pong mas maintindihan pa. Kaya itatanong ko po ito, yung sa John 3:18, yung
Kasi paliwanag niyo po dito tungkol sa kautusan sa buhay ng mananampalataya ay kailangan liwanagin ng mabuti. So, yun po, Pastor, yung tanong ko po doon, kung ito po yung tinutukoy dito, yung sa paliwanag niyo po. John 3:18? John 3:18 po. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Apo. Ito yung kalagayan ng tao. Parang alakas ako. Ito yung kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Ang mga taong sumampalataya, pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang isang taong hindi sumampalataya, may hatol na. Ang ibig sabihin ganito, kahit buhay ka pa, kapag ikaw ay hindi sumasampalataya sa Diyos, may hatol ka na. Di ba? Usually, kailan ba dumarating ang hatol? Sa katapusan. Di ba? Yan ang usually natin. Kapag at the end of the day, sabi nga nila, malalaman lang natin ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nawala na. Hindi actually. Habang nasa lupa ka, malalaman mo na may hatol ka na. Dahil sa hindi mo pananampalataya, hindi mo na kailangang malaman, ano kaya magiging hatol sa akin sa dulo? Alam mo na yung hatol. Na kapag hindi ka sumampalataya, may hatol na sa iyo ang Diyos. Kaya nga, ang sabi sa atin, sa 1 John chapter 5, verse 13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay merong buhay na walang hanggan sa kanila na sumampalataya kay Jesucristo. Meaning to say, ipinapaalam sa atin kahit tayo nasa lupa yung hatol ng hindi pagsampalataya at habang nasa lupa, ipinapaalam din sa atin yung biyaya ng kaligtasan. Kaya pwede mong malaman kung ikaw ay papunta ng langit o papunta ng impyerno habang ikaw ay nasa lupa. Hindi mo yan makikita, hindi mo yan malalaman lang, ay, palangit pala ako dahil ako ay nung namatay. Habang nasa lupa ka, pwede mo nang malaman. Yun ang ibig sabihin ng John chapter 3 verse 18. Kahit ikaw ay nasa lupa, pwede mong malaman. Kasi in John 3:16, sinabi ng Panginoon yung kondisyon. Sino mang sasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Yung John 3:18 mo, Kuya Randy, yan ay mayroong katugmang verse sa John 3:36. Opo. Ano sabi ng John 3:36? Dito po. Basahin ko na lang po. Ano po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumakanya. Adi yun. So doon pa lang, yung 3:18 at saka 3:36 parehas yan. Kapag sumampalataya ka, may buhay kang walang hanggan. Kapag hindi ka sumampalataya, may hatol ka na kasi ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Kaya dapat matakot yung mga taong hindi sumasampalataya. Kasi meron ng sure judgment. So, pwede pala ito, Pastor, gamitin sa pag-evangelize po, sa pagbabahagi. Yes, exactly. At ang hatol, kung bakit sila hinatulan, dahil hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, parang ganito, di ba? Bago ka hatulan, kailangan mo muna mag-undergo ng trial. Tapos pag ikaw napatunayang walang kasalanan, may kasalanan, tsaka kahatulan. At ang hatol, ibabase sa iyong naging kasalanan. Sa banal na kasulatan, may hatol ka na, impyerno. Hindi mo na kailangang humarap sa hukuman ng Diyos para malaman mo, ito pala ang hatol sa akin. Kahit hindi ka pa humaharap, may hatol ka na kasi hindi ka sumasampalataya. Ayan po, Pastor. Yung kasi, Pastor, minsan may nakausap ako, paano mo naman masasabi na sa langit ang punta mo? So, pwede pala itong sa kanya. Kasi meron tama. Ang makapagsabi sa atin kung bakit tayo naniniwala na tayo ay sa langit pupunta dahil sinabi mismo ng salita ng Diyos. Ang makapagsasabi rin sa atin kung bakit ka sa impyerno pupunta ay sinabi din ng salita ng Diyos. So ang pinagbabasihan natin ng buhay sa kabilang buhay ay yung sinasabi ng hayag na salita ng Diyos. Pauna ng sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa Kanya, pag hindi ka naniwala at sumampalataya, hahatulang ka ng Diyos sa impyerno. Anong gusto mo?
Ayun. Salamat, Pastor. Magandang ano to kasi ito na pala yung sagot sa objection tungkol dun sa mga tanong na ganun. Ayan, naging malinaw na po sa akin ngayon. Salamat sa pag-aaral natin po ngayon at natuto po ako. Okay. Thank you po. So actually, yun talaga ang kulang ng tao, yung magbasa ng Biblia. Kaya po hindi nila nalalaman ang nangyayari sa kanila kasi hindi sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, mga kapatid. So, tapos na po tayo. So tayo po ay manalangin muna bago tayo magkaroon ng ating lunch break. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong biyaya at kami ay inyong pinagpala ngayong araw na ito ng pagkatapos sa aming lesson patungkol sa kautusan ng Diyos nawa ay nagkaroon ito ng dagdag na kaalaman sa amin at karunungan na may pamuhay ang mga bagay na ito. Salamat po sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Yan, mga kapatid, bago tayo matapos,